pag-uusapan natin ngayon mga pagbabago sa buhay. Kung naiinis ka ba sa mga pagbabago nangyayari sa iyong katawan, o nalulungkot ka ba o nalilito o natatakot dahil sa mga pagbabagong nararanasan mo ngayon, nagbibinata, nagdadalaga ka na, lagi na lamang bang laman ng isip mo ang di ka sekso? Ayan. Kung oo, ang sagot mo sa mga nabanggit ko na ganun ang nararamdaman mo, ay huwag kang mag-alala at normal lamang yan. Sa katunayan, dahil sa physical at emosyonal na mga pagbabagong kaakibat ng pagbibinata o pagdadalaga, maaaring magpabago-bago ang iyong nadarama. Maaaring masayang-masaya ka ngayon, maya-maya na may napakalungkot mo na. Tiyak na dati sabik kang magiging adulto, pero ngayon, nagsisimula ka ng magbinata, magdalaga, baka natatakot ka naman. Ayan. Ito yung intro ng mga pagbabago sa buhay. Okay? Anong nangyayari sa aking katawan? Ayan. Nasubukan na ba ng iyong pamilya na lumipat ng tirahan sa isang bagong lugar? Nakakapanibago, hindi ba? Kasi kailangan mong iwan ang lahat ng bagay sa pamilyar sa iyo. Ang iyong bahay, paaralan at mga kaibigan, malamang na matagal-tagal din bago ka nasanay sa bagong kapaligiran. Ang panahon ng pagbibinata o pagdadalaga, kung kailan nadidevelop ang iyong katawan, ang isa sa pinakamalaking pagbabago sa buhay ng isang tao. Para kang lilipat sa isang bagong lugar, kapanapanabik, sigurado, pero magkahalo ang nagiging damdamin ng isang nagbibinata o nagdadalaga. At baka manibago ka ng husto. Ano-anong pagbabago ang nararanasan mo sa kapanapanabik, pero mahirap na yugtong ito ng iyong buhay. Yan. Sa mga nagdadalaga, malaking pagbabago ang nararanasan ng mga nagdadalaga. Kapansin-pansin ang ilang pagbabago. Halimbawa, dahil sa ilang partikular na hormone, tutubuan ang buhok ng iyong ari. Bukod diyan, mapapansin mong lumalaki ang iyong dibdib, balakang at hita. Nagkakahubog na ang iyong katawan, kaya hindi ka na mukhang bata. Wala ka nang dapat ikabahala, talagang normal ito. At indikasyon ito na naghahanda na ang katawan mo para pagdadalang tao sa hinaharap. Bahagi ng pagdadalaga ang pagkakaroon ng buwan ng dalaw. Kung hindi ka handa, baka ikatakot mo ang malaking pagbabagong ito sa iyong buhay. Ganito ang naalaala ni Samantha. Nabigla talaga ako nung una kong datnan. Ang dumi-dumi ng pakiramdam ko. Kinuskus ko ang mabuti ang katawan ko kapag naliligo at nadiring-diri ako sa aking sarili. Takot na takot ako kapag nag-iisip kung buwan-buwan na ako nagkakaroon ng sa loob ng maraming taon. Pero tandaan na ang pagkakaroon mo ng buwan ng dalaw ay indikasyon na nadidevelop na ang iyong mga sangkap sa pag-aanak. Bagamat maraming taon pa naman ang lilipas bago ka maging handa sa pagiging isang magulang. Unti-unti ka nang magiging isang ganap na babae, pero talagang nakababalisa pa rin kapag dinatnan ka na. Ang pinakamalaking hamon para sa akin ay ang pagiging sumpungin ko, ang sabi ni Kelly. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit napakasaya ko sa buong maghapon, pero namumugto naman ang mga mata ko kinagabihan dahil sa kaiiyak. Kung ganyan ang nadarama mo ngayon, huwag kang masisiraan ng loob. Masasanay ka rin. Ganito ang sabi ng 20 anyos na si Annette. Dumating sa punto na tanggap ko rin kailangan ito para maging ganap na babae. Ako at na binigyan ako ni Yahweh ng kakayahang magkaanak. Mahirap talaga itong tanggapin sa una at malaking hamon ito para sa ilang babae. Pero sa kalauna, matututuhanan mo ring tanggapin ang mga pagbabagong ito. Ayan. Sa mga nagbibinata. Kapag nagbibinata ka na, malaki ang naging pagbabago ng iyong hitsura. Halimbawa, baka maging masyadong malangis ang iyong malat, kaya maaaring taghiwatin ka at magkaroon ng blackhead. Nakakairita at nakakadismaya kapag tinatagyawat ka, ang sabi ng 18 anyos na si Matt. Mahirap kalaban ang tagyawat. Hindi mo alam kung maaalis pa ito o kung mag-iiwan ito ng piklat o kung mamaliitin ka ng mga tao dahil dito. Sa kabilang panig, maaaring mapansin mo na mas malaki
Lumalaki ang lumalakas ka na. Lumalapad na rin ang iyong mga balikat, maaaring tubuan ka ng bigote, balahibo sa binti at dibdib at ng buhok ng kilikili. Siya nga pala hindi sukatan ng pagkalalaki ang pagiging balbon. Mamamana lang yan. Dahil hindi sabay-sabay ang paglaki ng mga bahagi ng iyong katawan, baka maasiwa kang kumilos. Asiwa akong kumilos para akong nag-skating na therapy. Ang naalaala ni Downey. Hindi agad nakasunod ang mga bisig at binti ko sa sinasabi ng utak ko. Kapag teenager ka na, unti-unting lalaki ang boses mo. May pagkakataon baka mapahiya ka dahil bigla na lang napapapiyok habang nagsasalita. Pero huwag kang mag-alala, pansamantala lang iyan. Kaya kung mapagpiyok ka man, tawanan mo na lang ang iyong sarili para hindi ka masyadong mapahiya. Habang gumugulang ang iyong mga sangkap na pag-aanak, lalaki ang iyong ari at tubuan ito ng buhok at balahibo. Buhok sa palibot. Magsisimula na rin itong gumawa ng similya. Ang likidong ito ay may milyon-milyong pagkaliit-liit na punlay na lumalabas sa panahon ng pagtatalik. Kaya pertilasahin ng punlay ang selula mula sa obaryo ng babae upang makabuo ng sanggol. Naiipon ang similya sa iyong katawan, ang ilan ay natutunaw na lamang sa loob ng katawan, pero paminsan-minsan na ilalabas ito sa gabi samantalang natutulog ka. Wet dream ang karaniwang tawag dito. Normal lang ito. Palatandaan ito na gumagana na ang iyong mga sangkap sa pag-aanak at malapit ka ng maging ganap na lalaki. Ayan. Kung paano harapin ang pagbabago sa iyong damdamin. Habang nadidevelop ang mga sangkap sa pag-aanak ng mga lalaki at babae, nagkakaroon sila ng interes sa kanilang dekasekso. Nang magbinata ako, saka ko lang napansin na karami palang magagandang babae, ang sabi ni Matt. Pero wala naman akong magawa kasi napakabata ko pa para manligaw. Samantala, tandaan na mahalagang pag-aralan mong pigilin ang iyong sexual na pagnanasa. Bagamat waring mahirap itong gawin, makakaya mong kontrolin ang iyong sarili. Ayan. Ng tipo sa may iba pang mga damdamin na kailangan mong harapin sa panahon ng pagbibinata, pagdadalaga. Halimbawa, baka madali kang mainis sa iyong sarili, karaniwan ng malungkutin ang mga kabataan at paminsan-minsan nanlulumo. Sa gayong mga pagkakataon na makabubuting makipag-usap ka sa iyong mga magulang o sa iba pang adulto na pinagkakatiwalaan mo, isulat ang mga pangalan ng mga maaari mong mapanghingahan ng iyong niluloob. Ayan. Ang higit na mahalaga kaysa sa physical at paglaki. May mas mahalaga pa kaysa sa iyong sa iyong pagtangkad at pagbabago ng iyong itsura o buhubog ng katawan. Ito ay ang pagsulong mo sa mental, emosyonal at higit sa lahat espiritual. Sa paraan, sabi ni Apostol Pablo, nung ako ay nagsanggol pa, nagsasalita ako gaya ng sanggol. Nag-iisip na gaya ng isang sanggol, nangangatuwiran gaya ng sanggol. Ngunit ngayong ganap na ang aking pagkatao, inalis ko na ang ugali ng isang sanggol. Maliwanag ang aral. Hindi sapat na magmukha kung adulto, kailangan matutunan mo ang kumilos. Ayan. Magsalita at mag-isip na gaya ng isang adulto. Huwag kang masyadong mabahala sa nangyari sa iyong katawan, ano pat hindi mo na nabibigyang pansin ang iyong pagkatao. Tandaan din na tumitingin ang Diyos sa kung ano ang nasa puso. Sinasabi ng Biblia na si Haring Saul ay matangkad at masipag pero hindi siya naging mabuting hari, naging mabuting tao man siya. Sa kabaliktaran ni Zakir ay maliit pero may lakas siya ng loob na magbago at maging alagad ni Jesus. Maliwanag, mas matimbang ang pagkatao kaysa pisikal na hitsura. Isang bagay ang tiyak,
Walang ligtas na paraan para pabilisin o pabagalin ang pisikal ng paglaki. Kaya sa halip na kainisan o katakutan ang mga pagbabago, tagapin ito ng maluwag sa kalooban at daanin na lamang ito sa tawa. Hindi isang sakit ang pagbibinata o pagdadalaga, at hindi ikaw ang kauna-unahang dumanas nito, at huwag kang mag-alala. Hindi naman ito nakamamatay kapag nalampasan mo na ang mahirap na yugtong ito ng pagbibinata at pagdadalaga. Isa ka ng ganap na adulto. Ayan. Ito po yung tip natin sa mga nagdadalaga at nagbibinata. Ngayon nagbabago na ang hubog ng iyong katawan. Iwasan mo pag-akit na estilo ng pananamit. Laging manamit ng may kahinhinan at katinuan ng pag-iisip. Ayan.